ng Aurora versus Tundra na hindi na kinapitan ni Rapi. Ito na siguro yun. Blast Something lang pa. good. Blast lang pa, sakto, di ba? Siyempre, blast lang pa. Kung kailan dito nagcha-champion yung Tundra, tinigilan na ni Rapi. Pakita mo na nga ang ating head-to-head matchup agad dito, direct, no? Ilabas mo na yan. Sino ba to? Walang iba, WSN33. Parehas naman, malupit na off-laner talaga to. But for Similar nga sa hero. Tundra, ang gusto ko malaman kung na-workout na ba nila yung problem nila nitong mga nakaraan. Medyo may mga hindi naman talaga nagli-link na laruan nila lately. Improving naman no? Like dun sa Dream League, every time na tumatagal sila, pero hindi enough eh. Ang gusto ko rin malaman kung itong Aurora naka-recover na nga ba. Gawa ng kakagaling mo lang talaga sa na-emotional damage ka, talo ka ng Grand Finals eh. Baka mamaya nandito pa kayo sa point na nagkakasisihan kayo or medyo hindi pa maganda yung synergy nyo and may drop na nga rin tayo dito. Ipakita mo na. Ito na. Ina-expect ko na as to. usual. Timbrason nakaban, syempre. Pero ito, as usual, binandin sa kanila, Invoker Muerta. Patay tayo dyan, wala na namang hero tong Largo, tinag... Yung tatlo. Kayo nagbanong Verdum, pati ano eh. Team Verso eh. Something good, binan nila yung pack, no? Nirespeto nila itong pack ni Mikoto. Nice. Isa rin to sa ano, no? Grabe yung mga performance ng Dream League. Mikoto, no? Alam mo na, ganda. Sige. Kahit ano i-pick mo, Aurora, walang pake. Storm pick dito, baban mo yung Queen of Queen. Pero again, with the snap pick, snapper is the shish ata. Tatlong game na may snapper Talagang ano high pick talaga yung support. Support yung hero na to Hindi pala support, sorry. Pag nagpango ka kasi, ma-own ka talaga sa lane yan. Ngayon, hindi rin naman ganun kasama yung pango kasi doable naman yan eh. How about counterin mo na dito? Lenseran mo na kaya? Pwede. Nagle-lenser naman tong Tundra eh. Si or kung takot ka, maubusan ka ng hero na mid, labas mo na yung... Ikaw na kaya mag-Queen of Pain dito or storm ka. Kung mag-storm ka naman dito, baban mo lang yung Queen of Pain ni Mikoto eh. Kasi baka mamaya nga, flexible na, Muerta din to. Ay na, Muerta tuloy na Snapfire. Kanina nakita natin yung transition, naging offlane pa, boss. And parang hindi naman nabago yun, para sa hero ni BZM. Like, naban na yung Invoker eh. Ito lang naman yung mga option na nakikita na sa kanya. Pack, Storm. Pero they went for Clockwork. Okay. Sabi nga natin, counterin mo na rin. Decent counter din naman siya, no? Medyo malayo yung hook shot. And kung makakapitan mo yung Snapfire, okay naman sa Clockwork. Kahit sabihin mo may cookie na nakapang-save. Ngayon kasi ang ganda nung concept nga nung lumate na lang din yung CAG. Mas madaling sipain, lalo na kung legit ka mag... Sino na panood natin na walang hiya mag... Si Scopil. Si Scopil, doon nga pala. Clockwork Lord. Clockwork Lord. Like, nakaka-cancel out mo rin yung cookie doon na hindi tumatalon. Ginawa support snapper. Hinabol si Clockwork na. Nilil-shredder lang yung Cax. Mas safe pa dito mga overkills eh. Nanggigigil ako sa inyo. Direct, tutukan mo! Tutukan mo! Lalapagan natin. Ito na. Ano yan? Lalapagan natin dyan? Hindi pa nagmimintis ang aking drop wise. Wala pa nga yung drop eh. Medyo kulang pa eh. Pero kasi Tundra ako dito. Isa lang ang paniniwala ko dito. Kung merong game na mag-over, baka ito na yun. Naibalik na tayo sa Tundra. Ang galing magpatagal nito eh. Sino yung minus kill na yan? Plus kill tayo Tundra. Yung dehado nga pala dito. 1 yung Tundra, oh. Lapagan mo yan plus 6.5. Ay, lita mo lang. 4.5 mo. Yan, taas mo yung odds. Greedy tayo today. Plus 4.5. 5 hamster lang. Match winner Tundra din. Tundra na hindi kinapitan ni Rapi. Yan. Matagal nga eh. Imaginein mo, Tundra, hindi kinapitan ni Rapi. Uy, teka. Ay, parang alam naman na nalo ka. Winner. Sige. Tundra muna, Tundra match winner. Kasi tinaasan yung odds. Oo nga eh. Maganda yan. Maganda para sa atin yan. Plus 5.5 lang. 5H din. Alam mo, di mo sa amin yung duration. Duration, sagad mo over. Kung may 48 pa dyan, lapagan mo na. Okay, lapagan mo na yan. Over. Huwag tayo manihak sa under. Yan ang trifecta eh. Yan ang trifecta. Yan na kami ni Polly lang hindi ka... 4 to ikakas namin ni Polly na series. Alam ka namang hindi mag-over yung may hindi mag-over dyan, di ba? Hindi pwedeng di abutan ng pagsara sa Maple. Elrus, hindi pa sumasablay yung drop wise ko ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Hindi maganda yung lumalabas sa mga tinatype ng kamay mo. Hindi, lahat hindi nanonood. Ang mga ganyan, hindi nanonood yan. Baka hitter ko lang yan. Baka hitter ko lang yan. Kasi siguro, ilang beses na siyang nadadali ng drop wise ko. Baka kumontra ng kumontra, tapos talo. Or baka yung nakakapita ko drop wise, di ba? Uy, Tide Hunter. Tinanggal naman nila yung Ursa.
Patay tayo dito ah. Mag-tide nila. Wala na yung Mamberta. Sa bagay, medyo reasonable naman mag-tide agad to. Si Necro, labas mo. Necro ba si ano? Nightfall? Pwede naman. Nag-ano nga yung dati, diba? Yung mga Dawnbreaker na carry, yung mga ganun. Boy Miller rin kasi to eh. Chemo plus Poly over 2 hours. Pwede. Hindi rin nanonood. 31 minutes nga lang kanina eh. Ang lakas ko na ngayong araw, 35 minutes, tas 31 minutes. Sa bagay, may tiny ito, Nightfall Hero. Silver Edge, carrier, diba? Oo. Against Tide, decent naman talaga. Kaya nagtaka ko, open nga to, hindi sila nag-tiny, no? Nauna yung Tide Hunter nila. May bagong approach ba sa drop ngayon tong Tundra? Support muna, support. Nakasama na tayo ni sa lane. Boss, yung X-Heroic na tinayan ko sa 1X, hindi pa update yung win dahil LGD nagpalit ng name. Paano to? Di ka na naman. Ilaban mo lang ata sa supports nila yan, boss. Kasi, kasalanan mo ba yun? Nag-update bigla yung Blastam na LGD gaming na sila? Magagets naman nila eh. Magagets nila yun. Siguro kahit bobo, maiintindihan nyo. Mabibigay din nila sa yan, basta i-ano mo lang sa support nila. Basta ako, pumuso ako sa Tundra dito. Imagine niyo guys, Tundra, hindi kinapitan ni Rappi, sinukuha na niya. Doon ako naniniwala. Yes. Kaya labas mo na si Lich Aurora. Kahit parang medyo on point malakas yung Aurora lately, nung last tournament na, Dream League. Benonat? Pangharas lang ba sa Tide? Na-snake bite mo ba yung third skill? Ano yung third skill? Yung Kraken? Ay, yung Kraken tuloy yung Anchor Smash? Hindi ko sure. Since physical naman siya. Kasi kung Tide Hunter, ayoko mag-Venom ng Tide kalaban, nade-debuff lang yung slow mo eh. Baka na ano, yung Anchor Baka may Smash. concept dyan. Okay. Let's see kung anong isasagot nila dito. Open naman yung mga... Kasi nagtaka lang din ako, open yung mga hero nila dito ah. Yung nakikita nga natin yung paborito ng Tundra, yung Lich Hoodwink. Ay nga, inisip ko eh. Hoodwink na lang muna siguro to. Para sa Tundra. Ang nagka-clockwork naman sa kanila si Whiteman eh, di ba? Problema mo dito, hindi mo ma-hypic yung mga Storm. May Queen of Pain eh. Alam mo naman si Mikoto eh. Snapper, reasonable din naman i-post-for ngayon to. Na-o-play ng ibang team. Yes. Ang dami silang option dyan, no? Yung hero ni Puroy dyan. Kes. Ban. Kaban din ba? Bina ng Aurora. Naubos yung... Gigi, labas mo na si... Ay, nakabanda si Doom. Ito na. Sinasabi mo, alam mo na, bako yung Queen of Pain ni Mikoto to. Lalag natin to. Kuha kaya disable. Hoodwink! Lion Tide, pwede na yan. Pwede, Hoodwink, okay pwede. lang din. May break ka naman tayo ni. Hindi rin ganun kasama. Oo. Clockwork na lang si Whitemon. Or how about SF ni Puroy? Oh. Ilabas mo na dito. May Clockwork Tide ka naman na. Kaso last pick pala Last sila. pick No? advantage sila eh. Sayang eh. Tayo dyan, Puroy. Isipin mo kapag ka last pick mo pa yung carry mo dito, babanang ka pa ng dalawa pang carry. Makarapis rate talaga. Nakarapis rate na, no? Sukuha na yung Tundra. Tama pala talaga sinukuha yun. Sukuha na yung Tundra. Okay. Support na lang talaga ito muna eh. It's either na may 4 mo yung Clockwork or 5 mo eh. Ganun lang yun eh. So, flexible pa to kung 5 ba talaga or 4 yung kulang dito ng Tundra. Ako feel ko 5 na to. Mas madalas ko nakikita si Whiteman pag clockwork sa Tundra. Nag-announce na ng boss eh, ng mga direct invite sa PI. 7-2. Pinungatro nga nila. Maganda naman yung Bane, no? Against Tiny, since meron ka pang hold sa kanya kahit makapag BKB. Hindi naman siya ganun kasama. And may pang save ka rin in a way. Kung mag Queen of Pain nga naman, may ready ka rin na holder ba? Yeah. Queen of Pain mo na yun, Mikoto. Interesting yung ginawa nila dito, no? O mag-i-stick na lang ba sila sa Snapper Meat? Okay. Hindi naman siguro, no? Feel ko, support na lang natin Snap. Wag. Ano, sobrang explosive ni Mikoto maglaro ng mga jumper. Bigla mapag-snapper rin. Itong snapper, hero naman ni Mira to. Way back nag-champion ng Spirit to. Malakas naman siya mag-ganyan. Sinayawan ka muna ni Axe. Hindi, ganyan yung itsura ni Rappi bukas pag nag-TikTok. In-advance. Ito nga pala yung meron mga ano pa ng intro ng mga hero pag whipick yung blast. Ubus hero mo dito, puro ya. Abaddon, maganda. Pandevap, tas against Tiny and Axe, okay naman. Kaso, since 2 bans pa nga to,
Hindi rin ako magtataka kung yung ibaban si Abaddon Life Stealer dyan eh. Necro. Okay, hindi nila papalusutin yung Okay, hero isa na yan. pa nga pala to. Ang number 1 kinakatakutan ni Axe. Alisin mo yan. Problema yan. Pero okay lang dahil dyan parang feeling ko may ma-open kang hero kay Poroy. Sarap din mag-life stealer sa hero nila eh. Naku po, grabe yung hikab ni Mira. So, isa pang ban for Tundra. Hinantay natin dito. Ano ba yung read nila, no? Like, saan ba mag-end up yung Snapfire? Actually, inisip nila Snapfire mid. So, Hoodwink yung kanilang tatanggalin dito. Kukuha ka nga naman ng hero na maano sa break. Tanggalin mo na, mag-Abaddon nga yan. Kasi Abaddon to eh. Abaddon game din eh. Abaddon Life Stealer, tingin ko, parang sobrang ganda. For Tundra. For Aurora naman, yun nga, no? Yung sinasabi natin, hindi pa tayo sure kung imimid nga ba si Snap or ipopospor ba to. Hindi rin naman ganun kasama kung i-mid mo na ngayon since hindi naman sila last pick. So, Life Stealer na lang, no? Hinapag-desisyonan dito ng Aurora. Sa bagay kasi si Abaddon kasi, kahit pa paano. Compared kay Life Stealer, mas maganda yung scaling ni Life Stealer ngayon eh. Abutan mo nga ako ng batter, Kumalam yung muna ako bigla eh. Kaya pa yan hanggang mamayang series. Yung ganun, yung maliit. Yun ba yun? Yung batter, kuha mo ako dalawa. Na medyo na naramdaman ko bigla, nakita lang kitang naglakad. Lion Ban. Talagang desidido na mid yung Snappy dito. Ayun yung read ng Tundra. Hindi rin naman masama yung bina nila pag inisip mo, since si Storm ka eh. So Rubik nag-end up nga, Snapper mid. Ito maganda mag-Rubik. Ang dami mo kopya, boss. Nakita mo pala si Tide eh. Alam mo na yan. Totoo. So last pick dito. Puroy hero. Abaddon, Puroy. Abaddon na nga ba, no? Para lang doon sa basic, strong dispel actually. Yung meron pa nga yun. Pang-remove nga naman ng hunger. Hindi ko alam kung maganda yung SF eh. Pero parang Bane ka naman. Okay lang. May parang combo ka. okay pa eh, no? Ideal din eh. Abaddon, sobrang ganda kasi madidebug mo lang lahat. Tapos against Tiny naman, hindi rin naman ganun kasama si Abaddon. Kaya niyang tayuan to eh. Kung gusto mong parang pinaka-safe na pick, Abaddon. Pero kung gusto mong maging aggressive, Shadow Fiend. Eto na nga. So, nadagdagan pa ng pwedeng manakaw yung Rubik dito. Or baka siguro para flex din in a way. Pwede namang hindi ka mag-Bane 4 Pwedeng Clockwork ilagay mo sa kasama ni SF. Actually, pwede naman talaga. Yung Bane, hindi rin naman masama to kapag kalin mo si Axe sa totoo lang. Kasi pwedeng patulugin mo pag nagka-cut. Yan naman yung purpose ng mga Bane 5 eh. Na-prevent yung mga hatak-hatak ng wave na yan. Gusto ko lang makita kung legit ba tong Snapper. Yung first series natin, talo yung nag-snap mid. Second game, nanalo yung snap offlane. Ngayon, snapper na Snap naman na mid mid ulit. to. So, tingnan natin kung legit ba talaga tong hero. Isa naman to sa mga palong player ngayon, no, Mikoto. So, drop-wise, huwag nyo na akong talungin. Tundra ako dito. Tundra yan. Ano mga gusto ko sa'yo? Baka may something eh. Feeling ko hindi kinontra yung Storm din. Tapos, nag-tide high pick yung Tundra. Hindi ako sanay na ganito sila. Baka may na-figure out sila sa mga kulang nila lately. Na pina-priority na nila yung hero ni 33. So ito na nga ba yan, no? Nakapag-adjust na nga ba yung Tundra, no? Especially Blastlam to, sila yung ilang Hari beses dito, nanalo dito sa Oo. Blastlam. Sila talaga yung crowned king dito na yun. Guys, sumali na nga kayo sa ating Telegram group chat mga bossing. Iscan nyo na nga po itong QR code na nakikita nyo sa inyong mga harapan. Makakasali na kayo dyan mga boss. And huwag nyo pong kalimutan gamitin ang aming promo code na 1xDotaPH. Ayan. Kailangan yan, no? Para manalo kayo sa ating mga pag-giveaway dyan. Pero kung ganito naman yung cycle nila, nung Grand Finals, kasi may nga yung nagcast ng Aurora eh, no? Every time nagtatay nito, nagtatransition siya ng build. Siguro dito, maganda naman yung naka-Silver Edge kasi tama ka, may Tide Hunter. Pero trinay niya rin yung Dagger Echo Saber eh. May Snapper ka rin, baka maganda rin yung Dagger eh. Baka mas kailangan mo na meron po. Hindi, inisip ko kasi may axe ka pa naman. So, may alternative na pwedeng So kahit mag-Silver Edge ka tumalan. talaga, tingin mo. Baka Silver Edge lang din. Yun yung question ko lagi every time nagtatay ni si Nightfall eh. Hmm. Parang yung transitioning ba nung item niya. Ay, malalaman natin. I mean, kung ano nga naman talaga yung mas kailangan, ay naman talaga yun mag-end up eh, para dito sa itemization ng Tiny. Naisip din naman, ang inisip ko kasi, kapag kalaban niya yung ganito, yung mga SF, nagda-dagger siya eh. Baka mamaya mas mapili niya na nakadagger siya compare siya naka-Silver Edge na may Tide kalaban. Mas madali kasi patin si SF pag nabigla mo talaga. Pag nalapitan. Compared sa Silver Edge na baka may sentry, at least yung blink, makita mo lang, pwede mo lang jumpan agad, and ma-burst naman agad talaga yung Shadow Fiend. Medyo scary nga lang din talaga sa teamfight tong heroes ng Tundra, no? Dahil Ravage Requiem to, pinag-usapan natin. Kaya nga, nandiyan pa rin naman yung Wami Wambam combo nila, no? Kaso kasi kinakabahan ako dito kay Badingdong eh. Lagi nga sama ng game nito pag first game eh. Eh, puro best of one to, boss. Wala yan, first game. Kapag invoker lang maganda laro nito. Yun nga eh.
Tapos snapper ka lane, kamusta ba yung snapstorm? Lugi ka ng konti. Konti lang, 45 yun. Hindi naman yung kapag kamili ka against Snapfire, yung talagang sagad yung ramdam mo sa damage dun eh. Gaya, baka gumanti ka na lang kung gaganti ka ngayon BCM, ngayong game na. Magpakitang gilas ka sa amin. Wala na rin naman ako hinahabol na parlay, laglag na lahat eh. Eto na. Inuunahan mo na naman ang bad deeds. Ito problema sa'yo, Sichu. Namimiss na yung 70 minutes game. Ito na nga tayo guys, no? I-start na yung ating third series, Aurora versus Tundra. Sino ang magtatagumpay? Gundo naman ng Ox dun. Nasasunog yung Ox niya. Tsaka ako, sabi ng Pony, na ano talaga eh. Kumakalam eh. Kumakalam talaga. Bigyan mo na yan. Pero wala pa naman tayong magaganap dito. Grabing ikot yung gustong mangyari ng Tundra. Talagang tumawid pa sila sa may tubig. Parang namang kapag-gate, bababigla yung direction. The place yun ha. Dire-diretso yung smoke agad, tapos gigate. Di pa nga sila nag-smoke eh. What if sa baba ka na lang dumiretso? Inisip kayo, mas mabilis ba dahil sa Bombardiro, Crocodilo, Stream? tralalelo, tralala. Ano siguro, ganun din eh. Ay, inisip kayo kung mas mabilis dahil sa stream. Possible. Mas may logic naman siguro diyan kung ba't diyan sila tumakbo. No? Smoke ka nga naman pa stream, mas mabilis ka mapapunta compare sa maglalakad ka sa baba, walang stream doon. Kumbaga feel ko na-try naman nila yan. Like, dinemo mo na yan, syempre, na kung ano yung mas mabilis makakarating. Minsan kasi yung diyan ka patungo, isa gusto mo yung makapaglagay ng words dun sa may gate. Yun yung mga point of view na pwede mong tutukan, lalo na Beno 5 eh. Ito Pero na. di sila nag-iwan ba? Hindi nga eh. Ayun yung gusto mong mangyari. Paano yung placement ng words mo dito? Okay. Dahil ba sa lane din kasi na makukuha ng 30? Hindi, against Tiny. Parang okay lang naman sa 30 din. Hindi naman niya kailangan yung mag-cut-cut ng wave para maglagay pa ng mga visions Si sa Ari area rin na. yung nag-clockwork eh. So dito sila na mag-clockwork tayo dito sa bot lane. Pero grabing ikot nga talaga yung ginawa nila, no? Tawid dun sa may likuran. Hindi, yung parlay ko kasi ngayon din, boss, mga mga plus, mga handicap sa akin. Eh, natalo sa extreme eh. Nagpabugbog yung extreme. Uy, pero teka, nagka-break ka na dito. Tide Hunter spotted. But same thing with Snapfire. Mikoto dito. Good Venomous Gale on 3. So, andun yung multiple slow. Pero Mikoto dito still in trouble. It's very low right now. Give him the first blood. Whitemon will be the one to claim it. How about Kaori? Delikado rin siya. Looking forward sa may Roche Pit. Pero spotted pa rin siya with 33. Andiyan pa rin yung another kill. Tanda dito. 2-0 agad. I like it. And that first blood, syempre guys, the for question or inquiries, just message Clinic page po for more information, mga Repa Pips. Ganda yung exchanges nila nun ha. Parang dito mo masasabing, nag-value yung ikot nila malayo. Yes. Cliff word ba naman na nangyari, diba? All the pain will be worth it. Ayun. Aga ng words dun eh. And dahil nga na level 1 Venomous Gale dito, Kaori. Grabe, pinagbabato siya dun ng boss. Iba mo rin pala si Ari mag-clockwork, di ba? Ito yung malungkot si Venomancer, yung mababurn yung mana mo ng Kaso couch. ang ganda ng ginagawa niya ito, boss ha. And Kaori dito, makakuha ng courier. After that, medyo namagalang din si 33 sa part na yun, no? Nasagad yung harassment. Wala pa na nata kasi siyang pats eh. Di pa dumadating, ayun palang courier niya, naglalakad. Teka lang, puro yun to. Ganun yung mga buhay nila. And 33, in trouble. Di naman nangyarap yung 3 throw, pero good cogs control. Kaori dito, keeping up. Mukhang siya pa yung mamamatay! Aray mo, makagat ng puno, boss. Ganda na naman ang mga cogs play ni Ari. Sakto kasi tulak yung umabot sa tower range. Yun na hindi maganda. Ikaw yung Beno. Parang ang ganda, okay na yung ginagawa mo eh. Naasiman mo yung tight since wala pang Kraken Shell. Ina-abuse mo yung moment na maharas mo siya eh. Yes. And, lakad matatag siya? Nagtipi siya pabalik eh. Namatay siya kanina sa ano eh, di ba? Sarap niyan, boss! Late siya namatay sa engagement doon sa may bounty. Siya yung pinaka-last na namatay. Something good for Tiny. Uncontested naman siya. Yes. Ayun naman to, no? Para kay Nightfall. And kung ganito yung mangyayari sa lane mo, sa tight, nakahinga ka eh. Pero puro hindi maganda ang nangyayari sa kanya. Kanina pa siya napupuruan dito, no? Every time na lumilipat yung view natin dito sa may top, laging low HP si Puroy. Meron pa siyang 1 Fairy Fire na pwede niyang paglaruan. 3. Baka 3. nagbag yung puno. Yung meron pa rin pero wala. Yung puno ni Nightfall siguro. Nakainis kaya yan pag di mo nakikita yun. Parang yung kay MK. Yung animation ng pagpalo. Medyo buraot yun. Pag yung nag-i-stop-stop kayo, doon kalugi din. Ito si Elros, di mo alam kung kakampi mo. Ano eh, oh. Kanina okay na eh. Inki mo with trust. Ngayon naman, minumura na naman ako. Nakatundra ka rin naman dito. Manalo na lang to. Ayaw mo ba manalo? Ano ka rin eh.
Huwag mo gayahin si Sichu, may bad deeds. Pero mga okay na ulit yung si 33 doon. Nakahabol naman siya agad ng CS since wala nga naman Beno. Kanina nakita ko, 11 na, 4 pa lang yung CS ni 33. Sawa na kami sa Tundra, Aurora kami. Ay, kung kailan tinigilan ni Rapi yung Tundra, hindi nyo pinusuhan. Ayan naman. Tapos Tapos, kayo nagkamali. tapos ganyan ka pa ng ganyan, Sichu, yung gusto mo mag 70 minutes. Sinasabi ko sa inyo ni Arancia, nanonood kayo ng Nostra. Kanina, nanood si Arancia. Ayoko, hindi pa niya kinontra si Rapi. Kinontra na lang kami, hindi na kami nag-isip eh. Binaisikan na lang natin, no? Ari dito, mamatay nga lang sa may bottom lane. So finally makakuha na ng kill. Kaura dito will be the one to claim that kill. Kasi bumabakat pa rin. Yung poison sting yung buraut yan eh. Undispellable yan. Hindi ko alam kung anong binili niyang item. Kung nag-bracer ba siya. Sino ba? Si Tide. Soul Ring Padating eh. siya eh. May padating siya. At Soul Ring ba? Hindi ko lang kung straight Soul Ring yung ginawa niya. Pero naka-Q kanina sa kanya, Soul Ring. Ano? Okay. Si Beno ko. Takbo. Diretso takbo eh. No? Nung nakita yung Kags, talagang alisan eh. Sumasidestep pa nga siya. Oo nga, nagbabag yung puno sa atin. May puno siyang dala pero wala na. Yung hindi nakikita, lumulusot sa ilalim ng lupa. Hindi, wala na nga talaga siyang puno eh. Pero may Sunod sa atin bag lang meron. yun. Oo. Eto, kakakuha niya lang ng puno ngayon. Malinaw na Christmas tree na eh. No? Ay, mga Kanina, design. yung ilaw na lang ng Christmas tree meron, yung puno yung wala eh. May northern star yan. Ayun, no? Stas ng tree. Pero teka lang, may open tong big camp. Buhay na buhay nga sila 33 dyan. Hindi nila kino-contest, no? Tignan mo. Sinabackshot ng tuloy si Beno. Ganon, kaya ni Clockwork to. Kasi, yung Tide, wala namang problema sa Tiny yan. Once talaga magka-level pa to, happy naman si Ty dyan eh. Pwede mo nang iwan yan. And Clockwork, isa lang naman sa gustong gawin nito, mag-rotate. Unfortunately, pure talaga dito yung napupuruan sa top lane, no? Yun lang yung problema nila. As for Whitemon, tinatry niyang makuha yung attention nitong two heroes. Shadow Rays, interrupted by the lift, and Berserker's Colon too! That's a beautiful play, pero DNF take him down. Pure still alive. Throwing that raises, and now Ari with his rotation. Rocket Flare di nga lang enough, no? Para ma-burst down dito si WS. Tapag-pop ng wand, and his save. Cogs play over to Mira. Not going to connect. Same thing dito para kay WS. Medyo late din natin yung TP niya. Kung tumipi na siya nung in-sleep, may sure mamatay dun. Nag-alangan din siguro si Ari or baka malapit si Tiny sa kanya kanina. Like, hindi natin napanood kung saan siya galing eh. So, paano ba nangyari talaga? Bakit late siya nag-TP? Mira, aabutan ba? Ganda lang ikot ni Whitemon. Ang ganda pa ng vision provided. And that should do it. Cogs ready for additional control. Mira dito. Wala magagawa. Whitemon with a kill. Ito may nabasa ako sa YouTube po. Ano yung nabasa mo? Sabi dito ni Fane Qpal. Oh. Tatawanan ko na lang kayong mga nagtundra mamaya. Hintayin natin kung tatawa siya. Ay, gusto. I like it. Yung mga May bad deeds, tumatawa-tawa. may mga bad deeds. Bad Oh, deeds. yung mga Gusto bad mo agad, kapag yung matatalo, tatawanan mo pa eh, no? Bad deeds yung Talo ganyan. na nga, tatawanan mo. Oo, Bad deeds. mali yan. Dire's top tower is under attack. Bakit talaga sinasabay lang ni Arancia kasi si Rapi, boss? Huwag ka na magtaka dyan, Sichu. Hindi, okay lang naman yan eh, kung susundan mo ng good deeds. Pwede naman tumama yan. Pero pero Shadow Fiend, delikado Puroy? dito. Pure! This Hindi- time, hindi na makakasurvive. Naiwan din siya ng support niya eh. Hindi rin niya na-raise baka mo na umikot, sumakta yung proc. And now with BZM Salvation, ito yung paboritong food trip ng Storm. Yung Venomancer. Wala siya magagawa Wala dyan. magagawa si Venomancer. Sa masasabi mo dyan, Beno ka, may kalaban ka Storm. Kikiam ako dito, boss. Ikaw ang paborito. Nabuhay na naman si Mira. Hindi pa rin siya namamatay dito. OG Slayer. Oh, si OG Slayer. Na-post ka nga, OG Slayer. OG Slayer. Na-post ka nga, OG Slayer. Isa na lang magbalik. Dire are scanning. So, 7 minute. Mukhang gustong kumontest ng Tundra. BCM still here, pero up against 2. Darating nga lang si Ari. Ato yung additional control. BCM, Nico toward Axe. WS dito, still alive. And Diba, Pure Pilippo? going in. Kaya ba nila bigyan dito yung Axe? Another zip in, pero wala na mana dito si BCM. Pero good shadow raise to take him out. Ito, pakamatay. Deny. Scatter Blast. Mamatay din si BCM. So 1 for 1 so far. Pure gets a double kill by killing off the Venomancer as well.
Pwede na. Nasave naman daw nila yung shrine eh. Tower is under attack. Ari? Ari, medyo malayo-layo na sa part na to walang mana for kisses si Mikoto. Mga atat pa. Pwede na oh. Kala ko magpapadinay si BZM kay Pure, ayaw niya lumapit eh. No? Teka, may masama sinimplano dito kay Mikoto. Pure and Bane, medyo malapit sila. Ganda rin ng ward nila sa cliff eh. So, Tignan mo, grabe talaga. ganda ng read. Pero parang aware yung Aurora, no? Parang nakita eh, no, si Club? Radiant are Eto. scanning. May deep ward din sa ulit to. Dire's bottom tower is under attack. Si Set Kikiam up. na naman. Kakabuhay lang ni Kikiam eh. Eto na. Dito na tayo sa Kikiam. Mas madali ito patayin. Instead of Snapfire, pero Storm zipping in para sa additional na galvanize nga naman no, for BZM. Case is enough to take down this Bane. So na-even out pa rin naman dito ng Aurora. Nanginayang lang ako. Parang kung apatin naman pala nila. Sana i-stop na lang. Middle tower Ayun nga is eh. under I mean, Parang medyo malabo rin. Puroy ah. na-atat din sila eh. No? Hindi na nila yung Snapfire. Pero ganda ng TP ni Nightfall. Galing mo dun, Palo Puroy. din kasi siya na palo ng tower. Ganun yung HP niya mo. Ano ba yun? Hindi pa rin pala na-workout. Okay na. Okay na. Tatasakto yung counter rin sa Tundra guys. Ito rin. Tatawanan na tayo. Tatawanan na tayo. structures are Pwede na. fortified. Pwede nyo nang tawanan. Kumiti no? Ang kulit. Wala. Kumbaga, 1/4 na lang yung HP mo, no? Pero dahil siguro nangihinayang sa rotation niya, na ang napatay mo lang yung Venom. Gusto ko na ipalo ng tower. Boss, para sa akin, costly yun ha. Yung trade ng rotation mo, si Beno lang nakuha nyo. Nabasag Yeah, eh. pa yung first tower mo. Okay na, Puroy. Wombo-combo. Trifecta to. Ito na yun. Ito na yun. May nakakatuwa na ni Batman. Something good, pasok pa yung plus. Oh. Pasok pa yan. Huwag ka kabahan. Ginready pa. Ginready pa naman yung plus. 5.5 yun, nadagdagan eh. 33 na naman pala, hindi naman na siya masyado na-touch nito. Okay na yan. Diyan na eh, level 7 na. Katamad puntahan yan eh, pagka ganyan. Tsaka pag nakikita mo naka-Facebook, so, kailangan talaga dito may spell kayo. Snapfire, possible naman dyan. Pero WS dito, mapagtitripan, kaya nga bang patayin? Yep, indeed. Kaya naman dito, and set up naman over to the Rubik. Sino ba kasi nagdadoubt sa Phoenix, Tundra? ang kulit nyo. Ito nga yung Tundra, oh. Dinataut nyo yung Tundra, hindi pa tapos? Nakaagaw pa ng stocks? And syempre, para sa ating Bounty Extractor, first 10 kills, masisecure na nga ng Tundra dito. Sulit na sulit, mga boss. Yung pala? Ba't ba hindi ko tinatayan itong purchase to 10 kill? Parang dapat nakuha ko na to lagi. Hindi, ah. Late tayo, late. Hindi, nililimit lang natin ng Trifecta. trifecta. Oh, sa sobra tayo. Ah, Papag okay. sumobra, doon pa magka-leche-leche. Okay. Radiant's middle tower is under attack. Basta nakakuha sila ng kill. Alam mo naman si Storm eh. Ito. Finn's Grip, Cogs. Hindi nga lang enough to Nilayo. take down Kaori. And ito naman yung Cogs play, controlling Mikoto. Still, mamatay naman si Kaori. Pero for Whitemon, Sleepwalk to buy some time. Still, same result. 1-for-1 pa rin tayo dyan. Echo Saber completed na rin para sa Tiny. Mayaman naman dito si Tiny. Pero para sa akin, maganda to, yung mga rotation lang ganito. Ilang beses na tayo nakapanood ng Storm na walang galvanize. Dito parang nakikinabang naman si Storm. Eh. Involved naman siya sa mga ganyang kill participation. No? Talagang nakikita natin yung mga rotation din niya. Malungkot lang, medyo mahirap talaga si Puroy. Teka, going Greaves. Si PCM. Mira. With the help from the Snapfire, mukhang delikado pa nga si PCM. And he's gone. Kisses on its way. Ari dito, just dancing around. Sleepwalk to buy some time. But again, Mikoto will grab another kill. It's a mega kill streak for the Snapfire. Nagpa-cookie siya kasi. No? Nanawal siya ng cookie, feeling ko rin mamamatay. Tsaka laging si Mikoto nakakapatay din sa kanya. Okay, 11 minutes, 1k golden. Okay tayo dyan. Doable yan, doable. Doable yan, doable. Kumain, dami ko naman kinain ng tanghalian. Ba't kumakalam to? Ano nangyayari si Chang ko? 33. Bottom tower Setup ba? Hindi pa natin nakikita yung Ravage. So low mana siya dito. Pero BCM again, after mag-respawn, rotating sa may bottom, maybe change target. Kaso nga lang, 33 got destroyed. Naglaban boss. Saka Echo Saber yan nga ni. Wala nga rin siyang mana eh. So di ko rin sure anong ba game plan ng Tundra. Okay, Tundra, ito na And yan. everything is falling right now. Another hero down for the set of Tundra. Rapi is right, BCM, kailangan na mag-zip out. Ba't ba siya mag-grips dahil may Venomancer? Diba? Yun lang yung reason. Nang? Diba? Nang ano nga? Ayaw mo yung poison. Poison lason, pati si Axe. Ito na yung Tundra na kinapitan, boss. Hindi kinapitan ngayon.
Parang ang sama no, pilit na pilit yung TP ni BZM doon. Dahil galing siyang death eh. Kakabuhay niya lang eh. Tinipian niya yung Tide na walang status. Napahamak mo pa. Hindi na nga namamatay yung tao eh. Nag-iingat doon sa babae. Is under attack. Alam mo rin to, yung ganitong storm na yung ganito yung magiging approach, di ba? Tapos nalulugi ka, ilang beses ka na namamatay. Sino ba kasi nagsabi sa inyo mag-tundra dito? Eh, Aurora ka, kaka-second lang yan. Tinetesting lang naman namin kasi kanina. Oo. Ari dito. That's another kill. Sarap din talaga kasi ng aggression, especially kung ikaw naman yung merong gantong snapper, no? Parang ang lakas nyo talaga through hold out ng facing. Ngayon, kung pre-farm pa yung Tiny nyo, worth it naman to. Ilang beses ko na rin nakikita na nanalo tong Tiny ni Nightfall sa mga SF carry na yan. Atos ata. Sino mag-atos dito? Snapper? Pwede. Ganda naman to pag ginatos mo. Nag-dagger siya per sa item. Kasi madalas natin nakikita kay BZM, instead na Greaves, Lotus Orb. Kung kailangan niya ng Dispel, di ba? Baka bagong racket ni ano to. Para magmamalakas agad yung storm niya. Yun ang purpose din ng Greaves eh. Malakas kayo ng early. Pag may Greaves kayo. Kaso nahinto. Yun yung problema. Eh, malay mo naman, once na mag-up siguro yung Greaves, baka mas kaya nilang sumabay, no? So, tignan na lang natin kung sakaling maging okay nga ba yung decision making. And ito na nga, third 3 going for Aghanim. Siguro pang drag daling ng game. Rubik got caught. So, easy pick up naman to. Easy galvanize for the Storm. 10 galvanize pa rin naman to. So, not bad pa rin to for BZM. Hindi na masama yan. And there goes your Avalanche. With the kisses play. This time around, Ravage finally pulls up. Nakancel. Para lang makancel out yung kisses. And third dito, kaya pa ba maka-disengage? Far Step Cookie not going to make it. So, he's alive. Radiant Ganda nung step back niya doon, no? Ginash niya. Pati yung cookie hindi tumama. Na-slow eh. Is under attack. Yan. Lang naman hindi mag-over to. Yan lang naman yung gusto namin. At nakakuha pa rin naman sila ng objective dito at least. So mid lane tower secured. Kahit ito, nakakita na rin ako ng hater ko. Diyos ko. Ano yan? Naniniwala kayo dyan, Kiki mo eh. Mas malas pa kay Rappi dyan sa prediction. Kaya nga kontrahin mo. Mas malas sa akin yun. Sobra ka naman. Ang dami-dami mong pagkukumpira ng malas. Si Rappi pa ilulusot mo. Malas ka ni. Aminado na yung tao. Nag-raps pa rin pala si 33. Hook Maganda shot. naman. Inabot na si Kaori Kikam dito. na naman. I mean, masaya na yung Tundra sa ganito eh. At least nag-ipunan din nila ng galvanize si BZM. Every time na nakikita kong support yung pinapati nila, si BZM laging involved. True. Stolen Sleepwalk pala ito para kay Mira. setup. Snappy is here. So, easy pick-off lang din naman. Yun nga lang, with Tiny's help, another hero down para sa side ng Tundra. Boss, SB na siya. Ang yaman ni Tiny dito sobra. Oh, another sleepwalk. Fire Step Okay, set Cookie. up. Enough nga ba? Andito yung Tiny. Ganda ng pagkaka-lift. Papunta kay Nightfall. Peste yung sleepwalk, boss. Okay na. Nasulit. Mas na. nasulit yung Sleepwalk ni Mira. Padelikado na rin yung plus natin dito. Ito na yung trifecta. Nagbabalik! Trifecta! Hindi, okay pa. Hindi pa natin nakikita nagsama-sama. Wala pa yung mga Ravage requiem na nire-request mo kanina. At saka yung sabi mo nga, di ba? Tundra, magaling magpatagal ng laro Siyempre, to. alam nga namang hindi nila kaya i-over 50 minutes, 60 minutes yan. Kung baga patagalan ng laro, kahit lugi, Tundra, bigay mo sa kanila yan. Tsaka alam nga namang hindi masama ng mga 3 minutes post, no? Di ba? Yeah, di ba? Yan yung gusto natin. Ayun ang kukompleto sa araw natin dito. Day 1, let's go. Saglit lang naman yung mangyayaring pause. Marap naman yan, boss. Si Puroy medyo napapabayaan na sa kusina, no? So kahit pa paano Shadowfiend dito, medyo angat na rin yung kanyang farm. Pero ba't gano'n, no? Parang sobrang hirap niya. Parang ang daming instances na sobrang napabayaan to, nakabasag ng tower. Dahil ba sa stocks na naagaw, no? Pwede. Namatay-matay din siya, no? Namatay din siya. Tapos wala naman na after na parang pambawi sa kills, diba? Di naman siya involved din sa mga engagement na rin. Gaya, pag na may nakita kayo tao na mas malas kay Rappi, tag nyo ako. Oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Pag may nakita kayo mas malas na tao kay Rappi, tag nyo ako. May blink na ba yung axe? Wala pa. 1K pa lang ata yung pera niya. Nag-blade mill siya. Okay. May mga first item pa yan. Maraming kung ano-anong binili. Ito na yung Greaves. Baka ito na yun. Kaya nag-smoke yung Tundra. Mamaga dito yung Silver Edge. Nakita ko, Demon Edge na lang yun. Pangwasakan agad si Tiny dito. Sigaw si Pakwan dyan.
Pero mamaya abutan sila dito. Possible sa Mikoto. Nakaramdam nga lang. But a beautiful hookshot play from Ari together with the Cogs and Shadow Races. That's 3 Shadow Race yung kinain doon ni Mikoto. Nakaya siya, kaya naman to si Puroy, no? So, na-try nata nilang mag-involve yung SF. Bottom tower is Pasok under naman yan. Tsaka Storm na naka-grips na yan. Ito nga yung maganda naman yan sa early, no? Sama-sama technique kayo, malakas kayo, may grips kayo agad. Yup. And kayo yung meron mga big spell, diba? Ravage, Requiem. Aga rin pa si Ty, na lang namang hindi mag-over yan. is under Basic sa over yan. Tapos mananalo pa Tundra dyan. So, parang pakabak pa, ganito yung Kakambak pa yan. Kaso tinakatakot talaga yung timing ng Silver Edge. Na napakaaga. Nakatakot din kalaban talaga yung timing mayaman eh. Bumubuhat na kaya rin naman talaga to ngayon din. Parang next best siya kapag ka nawala yung LD pati Muerta eh. Para sa akin. Ayun, ito na nga, magagamit na. Not sure kung meron sila mga sentries. And now, with the Avalanche, catches 2. There goes the Requiem, getting cooked up for additional control plus the Ravage. Nightfall dito, he's slowly dropping. But can they kill him? They have the grip to hold him in place. Nightfall goes down. First level in Silver Edge. Not going to be successful, but they managed to bring down Pure in the process. Whiteman in trouble. No Shoes Plague. No Shoes Spreading Plague, right boss. now on the heroes side and Tonda. And Storm to BZM the finally rescue. joins in. Grip sustain for the Tide Hunters. So 3 for 1 trade. Make it 3 for 2. Lamang pa rin naman dito yung Aurora in terms of numbers. Make And they're it going 4. in. Another casualty inside the Tundra with the Kisses play to deal with 33. He's running, but they Make it have the 5. control. Wipe out incoming. Tundra dito losing the fight suddenly. Double kill for WS. Maganda sana yung approach nilang yun. Pero hindi lang ako nag-agree dahil wala pa yung Storm eh. Ayun nga, wala yung Graves. Wala yung sustain. Kung nandun agad yung Storm mo, feeling ko namatay agad yung Tiny. Pwede nyo pang labanan ng 4v5 yun. Ang Hindi nangyari namatay kasi- si Puroy. Sana. Ang nangyari kasi sila yung lumaban ng 4v5 eh. Oh. Tingnan mo kung saan galing yung Storm. Sobrang layo niya pa. Nandun siya sa Oo. second tower nila. Ang layo nga, no? Sobra. Pag lumaban ka naman talaga sa harap ng second tower, TTP yan lahat yan. Buti nga, namatay pa to si Tiny. Kung nabuhay yan, isipin mo. Kung may info sila dun sa may taas, no? Yung mga cancel ni Rubik or mga worse, mga kopya pa yung grip. Wala, sayang. Pero dahil dyan, Aurora dito. And syempre guys, yung instant replay na yan, ha? Hatid sa atin ang Predator, no mga At boss? eto na, meron pang nahuli. Bane down. Kakasecond lang kasi talaga nito. Sino ba yung magtutundra dyan? Ba't kayo nagda-doubt? Oh, ba't di ba dinadoubt? Malakas lang yung kalaban nilang P-Vision. Yan na yun eh. Gaya, 4K Golden pa lang naman. Pwede pa sa over yan. Nakatagal pa yan. Pwede pa sa over yan. Talagang yung 5.5 lang natin, nang lalaban, nagpa-wipe out yung mga Yes, puso. may problema talaga sa Silver Edge tayo. Buti na lang, walang kasama si Nightfall. Alam niya na hindi pa kaya ng Soleo. Hindi. Ah. Hindi na, para pa doggy-doggy pa. Wala rin siyang info eh. Eh mamaya daw gagalingan sobra ni Ruby Bolly. Makakakopya pa yung mga ganong team pa. Ravage, tas Requiem, no? Pag nakaganing. Pag yung dalawang nakuha, God mode ka na nun. Wawawi talaga. Sobrang dali ng setup mo, may disable ka sarili. Ang tagal pa ng stun. Pero smoke play sa side ng Aurora. Meron bang aabutan? Si Puro yung huli nila kaninang na-infohan dito sa taas nung nakita nga ni Tiny. Aha. So trying sila. Nung nakita rin naman na ni Puroy agad yung Plague Wards, hesitate na agad siya mag-forward dito. No? So, umatras na rin talaga si Puroy. Nung nagkas kasi ako ng finals, medyo nawawalan na ako ng tiwala dito sa ganitong build ni SF eh. Hindi lagi nakatapos ng game yun. Iba pa rin yung right click, no? Yung kay Satanic, nakatapos yung SF niya, right clicker eh. Yung tawag dito, Hydra's Breath. Pero si Puroy naman daw yung master ng ganyang build mo. Eh. Siya naman yung Nagpakulo niyan. nagpakulo niyan. Unfortunately, masyado talaga mayaman dito yung... Buti na lang talaga! Si Ari, no? Andun yung mga cogs play. Tsaka hindi lang din siya inabutan ni Axe. Kung nandun yung Axe, patay na siya. Cooldown din yung Dag, nagmadali. Galing sa gate. Pero mukhang Tormentor naman yung makukuha ng Aurora after that attempt. Short upgrade, kanino mapupunta. Pag kay Mira pa napunta po. Alam mo. Si XK Golden agad. Dahil nga may pre-shard, kay Beno naman mapupunta yan. Swerte pa, di pa kay Rubik. Di pa kay Ayun nga eh. Rubik. Kung may Mira pa napunta yun, disaster. Ano yun yan eh, kapag ka, pagka Bane, pati SM, itong may shard agad yung Rubik. Parang ang hirap pumatay. Naka-reserve na lang talaga yung lift pang safe. Wala nga baterya si Ari. No? Radiant's top
Lobat. Kauri dito. Si Kikiam na naman. Yeah, on the same spot, no? Kung nasan yung Tiny kanina, mamatay naman yung Venomancer. Palaman lang naman sa Galvanized ng Storm. Nakuha rin nila yung Shrine of Wisdom. No? Yeah, daming na double purpose din yung nagawa nila. BKB, para sa next item choice ni Nightfall dito ngayon. Dami nang nagagalit. Nagtundra lang naman ako. Pag hindi ako nag-drop wise, galit kayo. Pag nag-drop wise, galit pa rin kayo. Sa mga Bahala kayo. lugar. Mukha, nagigigil ako sa inyo, ha? Hindi, pero so far so good. Di pa sumasabay yung drop wise ko. Oh, diba? Yun nga yung maganda Baka dyan. ngayon pa lang. Baka ngayon pa lang yung chance. Tiwala ka! Tundra long game yan. Kung meron nga team na kayang paabutin tayo dito, Poly, ng 60 minutes, yan na yun. Tundra na yan. Wala naman sa liga natin yung Falcons eh, nasa kabila eh. Medyo malakas din yung high ground defense nila pag nisip mo. May rockets. Ngayon kung magkaka-against ngayon tayo, medyo additional pang depush din yun. May Storm ka rin naman, di ba? Na Nagka- kaya talaga mag-cut. Tiny going for BKB dito. Inahabol na ni Puro yung network nito ni Tiny, ha? Iba mo yung Nagtundra ako SFP dito, boss, eh. Nagtundra ako sa Dropwise. Kasi nga kalaban din namin si Rappi dito sa Nostra. Nagtundra kami lahat, eh. Binitawan na kasi ni Rappi yung Tundra, no? Sinukuha na niya. At syempre, At syempre, alam mo walang alam nga pulse, namang walang pause. Sa bagay, sinukuhan na nga rin pala ng Tundra tong Blast Slam. Nadali na sila dito. Ayun May yung ano pumalo eh. na sa kanila. Yung Yandex yung mga nagpapanalo, no? Sino ba yung isa pang team? Dalawa yun eh, Yandex tsaka Bibi. BB ba? Falcons ba? Aurora ata? Aurora Yandex Aurora ata yung magkapanalo ng time din. Basta may nag-champion nun. Basta yung dalawa lagi nag-alaapan eh, Yung Yandex. 6 hindi na sila yung nag-champion. Oy, tumama nga dalawa. Hindi ka rin nanonood. Hindi kayo sumusabay-bay. Ayun yung mga problema sa inyo. Yan yung mga bandwagon tawag dyan. Yung nasabi nung isa, so susundan mo na lang. Magana lang. Hindi ka magpa-fact check muna, mga ganun. Mga parang yung haka-haka ni Rocky. Haka lang, oh. Ni Rocky. Yung may Nauna nabasa. ka lang, nauna ka na. Yun, sinundan mo na. Pero nakita ko inuunti-unti ni SF yung Russia. Nire-race-race na, nakasimok sila dito. Gumagawa ng play si Poroy, no? Pwede naman, kung mag-build up naman talaga yung race, mas madali mo na mapapatay si Russia. Tsaka kung wala naman nangyayari pa so far, sure. Takot pa nga yung Aurora, since may nagpakita sa gitna. Eto na, tinuluyan na nila. Sobrang low na ng HP ng Roshan. And they will claim this Aegis dito para kay BZM. Pwede eh. Kundo sila pa yung nakakuha ng Rosh, no? Wala ka naman di mag-over yan. Eh, over mo lang para pasok din yung over natin. Trifecta nga, pero hookshot dito. Dave Shielded. Shangan nakapag-shield rin kasi. Shielded eh. Yun Mapagdag talaga, di ba? Hindi kapos. I mean, hindi enough yung damage para ma-remove yung shield niya. Pero ganun din, no? Parang after nun, pwede siya mapag-deck ng BKB TV. Wala talaga. Unless andun talaga yung Bane agad. So, ayun yung isa sa kailangan para patayin yung Snapfire ng time na yun. Radiant's top Pag tower low is level under yung attack. hookshot mo, minsan talaga sobrang bilis dapat ng tags. Yung next step. Pag level 3 yun, okay lang. Kahit medyo mabagal ka pa ng konti. So, chill lang daw muna. Nagka-Aegis bigla dito yung Tundra eh. Buy time ulit to sa Tundra, di ba? Alam naman, hindi ba ito yung second Roshan ka? BKB completed para kay WS. So, another BKB to for Aurora. Ito yung kailangan mo sa mga ganitong mga big spell. So, now they're making a move. Bottom tower Silver Edge for Nightfall. BZM was able to zip out, dodging the Avalanche Blaze. Stolen Cogs for the Rubik. Gosh providing info together with Rocket Flare. So, aware naman na rin dito yung Tundra kung ano yung position ng Aurora. Dire's top tower is Okay. under attack. Radiant's Nakakatakot pa rin naman banggahin. Kanina pa nga lamang si Aurora. Ikaw din naman si Tundra. Yung Aegis steal mo nga naman. Kahit pa paano, delaying matters yan. Pero syempre, this time, mamamatay na yung Aegis Holder. Kanina nakaligtas ka, pero bumalik ka pa rin dyan. Wala pa naman combo, no? Kaso may lift. Tata. Berserker's Kita Call! Ayun yung combo. Sleepwalk to buy some time, but they have the lift! Mira, perfect opportunity, no? Para lang antayin doon yung Sleepwalk. Umabot pa yung lift, and now, even Clockwork, dami mo na dito. There goes Puroy, Tumalon looking sila! at the victim, but what is happening? BKB TP away, but they have the Berserker's Call to stop him. Pure is gonna be in trouble. Where's the Ravage play? He'll throw it out. How about Tide?
Can they do this? They're gonna do the Requiem combination. Stolen Requiem para sa Rubik. But now Kaoru dito might do Napakait si die. Tiny. So that's gonna be first casualty for the side of Aurora. But he will pay for this. Pure goes down. Tidehunter is the only one left. There goes the Requiem coming up from Mira. Returning the favor. And that's gonna be tied down. Tundra, a messy fight for them. Parang sobrang grabe nung miscom na ginawa nila doon. Oo. Para sa akin, namatay na yung Storm eh. Okay na hindi na kayo madamay. Like, nag-hesitate si 33. Gusto na niyang bumak eh. Kaso si Puroy nag-blink in din. Okay na to eh, nung namatay to eh. Tignan mo, sobrang layo pa talaga nila. So, hindi pa nila matutulungan nung timer nung Aegis. Trinahin naman atang ma-sleepwalk pa. Tapang din kasi talaga ni PC. Wala na sentry doon eh. Ginaw na siya kanina eh, no? Kumbaga, bumalik ka pa rin doon eh. Tingnan mo, tama yung galaw ni Puroy. Si 33, parang gusto na niyang bumak eh. Okay, out na ata to. Kinancel niya yung Rab. Tumalon eh. Binate lang kasi ni 33 yung BKB. Ni Mikoto. Para hindi magkatangahan yan. Patay yung over natin, Paulie. It's over mga sir. Pagka... 9k lead, bigla dito yung Aurora ah. Yan lang din talaga ang gusto ko sa Silver Edge Tiny, no? Mas nakakatakot kasi nga kung wala kang sentry, may threat eh. Ang last lang kill potential kasi bonus damage ba naman ng Silver Edge, diba? Mikoto dito, going for the solo play. Patay agad yung Bane, no? Isang combination lang, pero good cogs at least. Di makakakyat dito yung Snapfire. Ari dito nakapag-hook shot out naman. Kaiwa na. Gagagay farm, wala naman din natin pa-overin to. Hindi ko rin alam, boss, kung anong klaseng clash yung ginawa ng Tundra dun eh. Pag inisip mo naman yung Dota, para ka rin nagmamat eh. 5 is greater than 4, guys. 4v5 na, 3v5 pa nga yung nangyari, namatay din si Clockwork eh. Eto, naunahan na naman sila. BCM dito, BKB, Requiem. But I have the BKB for Nightfall. Is there a way out for BCM, for Pure pala, Mag-liver. sorry? So, nakasurvive naman dito yung Shadow Fiend. Okay na. Hold the line, sabi nga. Hold it lang muna. Ano ba yung nalapagan nating over? Over Nagamit 41. pa yung Requiem bago mag-expire. Ano mo naman Tapos may talaga ball gusto? lightning na nakuha. Nakalis na kayo eh. Wami Wambam din combo nga naman yan. May Requiem ka, may Leap ka, may Axe ka. Kung makukuha ni Rubik, alam naman medyo masakit din yung Requiem nito since meron tong third skill. Ayun, nakita ko na yung mga Q-up item. Aether Lens, Blink, tapos Aghanim sa Rubik. Ayun yung mga kasunod. Makuha mo talaga yung Ravage Request. Tapos talaga ang mundo. Papasokin mo lang yung over. Ang mundo ng Tundra. Papasokin mo Patapusin lang ni yung over Mira. para bawi pa lang tayo. Pwede na ako doon. So objective naman dito makukuha Nightfall. Has fallen. Maybe next Roshan, no? Yung pag gusto na lang talagang bantayan ng Aurora dito, make sure na sila na yung makakuha. Sila yung lamang eh. Specialist Ari nga dito yung Snapfire. Maganda naman, legit na item din naman sa kanya to pag inisip mo. Meron, kasi alam ko wala na siyang talent nung diba? Yung split. Wala na. So, Tinanggal na. dito mo na makukuha yung split. Is under attack. Meron pa? Wala na ba? Alam ko, kung pinalit? alam ko wala na eh. Hindi ko sure ah. Check natin. Kala ko, inisip ko lang. Feel ko lang wala na. O dahil sa di lang natin nakikita talaga si Snapware lately, no? Na umaabot ng late game. Dire's middle tower has fallen. Talent 3. Hindi, meron pa rin yun. Ah, meron pa rin. Plus 25? 20. Ah, Plus sa 2 Lil 20. Shredder attack target. Ah, meron pa rin 25 pala. yung times 6 Lil Shredder attack damage. Times 0.06 pala. Ay, nawala yung damage na talaga ng Lil Shredder. Pero, okay, parang yun nawala, no? Pero Requiem setup, ang ganda! Gitnang-gitna dito si Nightfall! So they have the damage deal with this time. Pero Berserker's Ganda ng Call call. catches 2, stolen in feeble. Baby Brainsa, para no, Mira dito. Namamatay pa rin si SF, boss. Yes, Pure goes down. Too late for the rest of the hero. Pero andito na yung Ravage in order to win this fight for the side of Buhay pa si Tundra. Axe. Axe goes down finally. So 2 cores dead on the Aurora. Mikoto dito. Pause that BKB. Where's the Storm? Ayun na. Storm zipping in finally. Pero wala na siya masyadong mana dito ah. So make it 4 ata to. Mira. Ayan, naabot na naman na dito ng Tundra. Ito na nga yung Tundra. Make it over. Muchas. Kaso laging parang kulang sila, no? Imaginein mo yung galaw ng Tundra na yun, tatlo lang ulit sila eh. Hindi Sabay- magkasabay-sabay eh. Hindi, parang hindi nagiging 5 eh, no? Ano, laging wala pa yung Storm. Ewan ko sa inyo, Tundra rin. Medyo naiintindihan ko na nga si Ravi kung ba't nag-give up.
Si Storm naman nasa baba, nag-gate pa para makahabol sa fight na yan. Wala pa ka mo, ang layo niya talaga. Kasi makukomit yung kakampi mo eh. Nasa second tower pa rin yan, Poly ah. Pag inisip mo, ano nga yan eh. Parang dead zone nga yan eh, bumaba kayo eh. Imagine mo kung kasabay na yung Ravage, yung nabuhay si SF, yung mga ganun. Buhay talaga. Clean Nandiyan up. yung Storm, may gino-go na. Clean up ang Aurora dun. Ayun, no, galing siya sa gate, napa-safe in pala siya. Kaya at least nakabawi konti, pwede pa. Is under attack. Gumaganda, 30-24 yung game natin. Oh, eto na. Stars Alliance na to. Trifecta is doing it. Let's go. Pasok na sa kills kasi, yung Aurora. 5.5 eh. Eh, mananalo Tundra eh. Kakambak, parang gano'n. Kakambak Ayun yung Tundra. sinasabi mo. Pasok yan tatlo natin dyan. Smoke play, knowing na down yung mga big spells sa side ng Tundra. Teka, namatay pala yung Clockwork. Ngayon yun, yung kanan na 3 lane na pasit na yan. Eto na, inabotan na. Kuya mo BZM. Hindi rin talaga Dami. papahuli si BZ. Hindi talaga pwedeng ano eh, no? Yung makapag-out ng maayos. Yung pagkatapos manalo ng team fight, hindi pa ma-pick. Malala pa yan. Yeah, Ang lapit nila sa third tower mo! Boss, ayan yung trifecta. Trifecta is real! Walang magkakat, boss. Namatay si Storm. 45 nagamit na din. Tapos snapper tayo, di ba? Di daw. Walang ravage, so parang sobrang limit na ng pwedeng gawin ng Tundra. Abang Ravage rate na talaga. Sukuha na ng Tundra. Binasagan lang ng ganun. Kumbaga, nagpapitas lang yung Storm. Tapos, ang mid ng Tundra. Yan kasi talaga yung worst na mapipick up ka eh. Yung nasa harapan ng tower. Kapag may kasunod na agad na pupuntahan, Hindi ka na mahirapan mag-objective eh. Oops! Pati yung bounty trackers dito, nag-update na nga, no? Team to take first barracks is Aurora. sa inyo yung match duration 41, oh. Uy, good naman. Na, hindi lang ready. Nagpa-pick up si BCM na naman. Sanayan lang yan. Nagkakamali lang si BZM, guys. Oo. Dinadalasan lang. BCM, first game talaga dito ng start ni BCM. Medyo may, ano na rin eh. May something na din eh. Kailangan talaga invoker hero. Oo eh. Ano ka mag-invoker yan kung laging ang binaban? Nalaman din ng ano eh, no? Ng ibang team yung secret. Ban mo yung Invoker. Ban mo yung muerta. Alam mo na yun. Maklat Shiro kasi talaga ng Tundra yun. Yung kahit malugi ng early. Pag napatagal yung laro, mananalo eventually. Mga king of late games ng Tundra. Yung mga heroes nilang yun. Sabi nga natin, yun naman sila daw magaling yung Tundra. Magpatagal. Pero sa nangyayari to, parang tatagal ba to? Dahil yung Roshan pa-up din. Tapos nabasagan na kayo ng gitna eh. So parang ilan na lang din yung parang gustong puntahan ng Aurora dito. Team fight, yung kailangan talaga nilang ma-execute na maayos for Tundra. And ito na nga, sisimulan nila with the smoke play. 5-man smoke. Yun nga yung kanina pa nating inihintay, di nga ma-execute ng tama. Laging ang kulang. Laging may nawawala. Kaya nga, Laging malayo yung dalawa. While scanning. malayo yung dalawa or yung isa, pasunod pa lang. Di magkatugma-tugma eh. Pero nag-smoke na rin yung Aurora dito. Roshan is up. Eto, 5v5 na to, boss. Eto na. And Ari, na-break yung smoke. Okay. Trinay naman ata siya niya. Ang galing ng ginagawa dito. Like, alam mo yun, nakaiwalay si Ari, yung ibang angle ng rocket flare niya para i-expect ng opponent mo, dun lalabas yung mga kalaban. Kaso nga lang, for Venomancer, nakapag-gleamers. There goes the avalanche. There goes BCM! Sleepwalk save not enough! BCM's dead! Siya pa yung naunahan dun. Clockwork goes down as well. Mikota dito is unstoppable. Ang sama, no? Like, parang sobrang dali niya laging hulihin. Hinuhuli lang siya ni Nightfall. Since nandun siya sa position na wala silang sentry, wala silang detection. Ba yun, no? Nuhuli lang siya ng avalanche, boss eh. Nag-blink na nga pala siya dito. 4 times na nangyayari yun, okay na. Sama mo na yung over 41 dyan. Tapusin mo na ng 30 minutes to. Pa-experience naman ng 30 minutes day. Kompletuhin mo na ang trifecta. Ito na yun. mo na. Sagarin mo na. Aegis para kay Mikoto. Iba mo nga naman yung team na ano, nasa Grand Finals. Totoo, second yan eh. Kaka-second lang yan eh. Ba't yung nga naman di re-respeto? Pa 20. Ito masarap pag nag-25 pa siya. Yung damage nga ng Spider, yung bigla na lang kayo mawawala. Nagre-critical din naman to yung tumatalbog ng damage eh. Oo. Hydra's breath na rin siya. Oh. Recipe away na lang.
Kaso 0.6 na lang, no? Ang nabago nga pala dito yung hindi na mismo yung modifier niya. Kasi dati pag binibili mo ng mga deso to, yun din yung nag-i-splash eh. Or yung base damage mo rin, sumasama. Eh ngayon, ang nakalagay na kasi sa paset niya, ay sa may talent rin niya, plus 0.6 nil shredder damage eh. Wala, hindi na siya yung ano. Eh, yun yung alam kong talent niya dati, yung magiging same na ng damage niya. Yung little shredder. Pero teka lang. Hindi, pati yan, hindi nyo na makumitan. Natatakot na sila, alam na nila. Na-reward pa yung kanilang OBS na nilagay. Eh, naganda ng lane na para sa side ng Aurora. Like yung creep wave. Boss, level 24 pa lang si SF, di ba 25 to? Di ba mabasa? Matagal-tagal ba to? Yung 25 na ganyan? Yung ganyang XP yung kulang? Shisha balls. 17k gold lead for Aurora. May harpo na rin si Tiny. Ayan, sila lang kulang yan. And mukhang Tormentor lang muna yung magiging next goal. Hindi ka na tamis yung mga kakampi mo. Malay mo, sa'yo pa yan. Magmedamot. Oo, malay mo, sa'yo pa yan eh. Oh, di ba? Nirewardan ka pa? Good deeds. Good yung deeds ginawa kasi, niya. good deeds. yung ginawa niya. Good yung karma, boss. Pero may item nito. May Eidos breath. Sakit niya. Okay na. Okay na. Masobra ka na, Mikoto. Sakit niyan. Oh, boy. Hindi na nakikita Hindi yung na nakikita yung barrel. Ba't naman ganun? Usok na lang. Hangin na lang yung binabarrel ng snapper. Humihina lalo yung pagka ganun. BCM naman, tama naman na oh. Kanina ka pa eh. Baka naman oh. At least nabuhay siya ngayon. Okay. Hindi naman namatay. Dapat ata item doon na BCM pag storm mo. Hindi baka hindi na kasi hinaharot ni Poroy si BZM. Hindi na kinikiliti. Oo, hindi na kinikiliti. Feel ko nagtatampo lang to si BZM kay Poroy. Wala nang kilitian moments. Walang buff tuloy, walang buff si BCM. Kasi ginaganon-ganon mo yan eh. Oo, walang Lumalandi kilig, yan, walang kilig moments gumagano-ganon eh. yan eh, pag kiniliti mo. LQ yung dalawa. Baka nga talagang may miscom pa yung team na to. May nanakaw na race. Ay, yung ano Hindi to, race yan. Yung attack speed? tama binibigay yan. Ewan ko. Attack speed at attack speed. Kauri? Yan, mamati naman dito yung Venomancer. So may mag-gain naman kahit pa paano yung Tundra. Pero BZM needs to be careful. Almost out of mana na siya dyan. Nung nakaraan, nakakita naman ako, Paulie, nung Storm na nag-25-26 galvanize. Dito, 7 na lang ulit yung galvanize na. Kanina, ang ganda na-maintain niya. Nasa 10, 2 digits yung galvanized, no? Pero nakailang engagement kasi na siya yung una namamatay, siya yung walang nag-gain. So, Yung 17 minutes, na ano naman eh. mm. Naka-10 na ata siya, 11 na nga yun eh. Nakapatay pa ulit siya ng Ben. Okay. Okay, pumupuso pa yung Tundra. Parang gusto pang manalo yung over 41 natin. Eh, chill ka lang. Sabi ko naman sa'yo, over yan. Patagal lang, pwede yan. Going 39 minutes na tayo dito sa ating game and mukhang mag-end up tayo para sa next Roshan na lang ulit. Dahil expiring na yung ages dito nung Snapper, no? 50 seconds remaining. Taka rin kasi ako, ba't sa kanya pa yung ages? Hindi ba kay Tiny na lang yun kung gusto nyo mga high ground? Yun naman yung next step ah. Nakabasag na kayo ng gitna eh. Mukhang gusto na nila team fight muna bago high ground. Para hindi maisan yung Snapper. Pwede. And another smoke for the side of Aurora. Okay. 39 minutes pa lang, mamaya na kayo manghuli. I-sure niyo muna. I-sure niyo muna yung 41. Chill niya muna, yan ha? I-chill niyo muna, huwag muna kayo manghuli. BCM, huwag ka muna mag-alabas ha. Ikaw na naman mamamatay. Kasi 33 ba? Area naman daw nila to. Ito meron may silang sentry. vision. So, okay lang yung position na yan. Magkakitaan. Nakasmoke sila boss eh. Kapala ba si Beno doon? With the dagger ni Clockwork? Gagagay, hold the line! Hold it! Hold it lang. Wala nang Aegis, wala ring Roshan, walang objective yan, Tundra. Pwede tayong hindi lumaban. Chill mo lang. I-chill mo lang, kalmahan nyo lang. Buti di ko kinontra yung sarili ko. May tinama ako ngayon. Muntik na mga kontra, di ba? Matik mo na i-under, no? Kukompletin mo na sana eh. Makompleto sana talaga yung trifecta. Kapag under day ngayon eh. Ayan, eto na, simula. Simula ng Basta over. niniwala lang ako sa over nating game.
Hindi, mas naniniwalan tayo talaga tayo sa Tundra. Tundra yan eh. Galing magpatagal ang laro niyan eh. Kahit lamang yan eh, papatagalin nila eh. May magkakamali. Parang hinihintay mo magka-error sila. Yaman naman dito ng Aurora. Ito nga itong Axe, going for refresher na rin to ah. Yung ma-double call mo yung SF with double blade. Ay, hindi na nga pala na ano yung item. At least ma-double call mo, okay na yun. Pag nag-choke ka sakaling, nag-shiba ka naman eh. Oo. Ang importante naman yung control eh, ng Berserker's Call. And Kahit naka-BKB, nako-call mo. ito na. Smoke movement for Tundra. Wala naman tayong objective after this. Talagang maghanap na siguro sila ng pick-off, take over ng map. 41 minutes, okay na. Nangyayari na, mag-aalay ng langit. Ito na yun, babawi na yun to. Ito na talaga, trifecta na to. 25 na si Puroy. Yung plus kills natin, medyo wala na eh. Wala na sa hulog. Hapil pa yan. Kung mananalo Tundra, hapil. Dalawang team fight? Dalawang Ganun? team fight. Titiwala ka lang. Di pa naman matatapos dalawang team fight yun eh. Nasa mid-game pa lang tayo. Kasi BCM na naman. And there goes your Shivas. Third dito. Siya yung unang magbibigay ng info. Minamama niya, wala pa atang nalipayer tong Aurora. May Wala Ion pa. Disc din to si Tide Hunter. So value item naman yan. Ito na yung 80 minutes mo. O diba, iniling mo. Saka namang hindi tayo magkas ng long game, diba? Radiant are scanning. Ano gusto mo kay Motundo na nagpapatagal o playtime na ayaw mag-push? Parehas ko ngayon yun? It's a no-no. It's a no-no. Ilang beses ko na talaga na-experience, boss. Oh, at least pasok nga dito yung match duration natin, no? Oh. And syempre guys, yung mga hindi pa po kasali sa ating Telegram group chat, no, iscan nyo na nga po tong QR code na to mga boss. Pasok kayo dyan and gamitin nyo nga yung aming promo code na 1xDotaPH. PH. Si Sicho, tama lang nasukuha na nga yung Tundra. Di pa naman. 20k gold advantage pa lang to. May matter pa to eh. Kung mga 10k lang yan, para sa akin yun wala. Pero itong 20k, Ramdam mo yan? ramdam mo yun. Ang yaman ng support nag-build up. mo. Grabe yung Venus sa Uy, farm. nag-choke Pero yung ganda na pagkakakogs. WS dito. And Rubik spotted. Pops sa BKB for BCM. This time around, who wants stand up? He'll try to finish the job. Mira dito. Kaya ba makasurvive with the Glimmers and another Lotus? Hindi Wala na kaya sana patayin ni BCM. So nobody will fall on both teams. Wala naman silang nagamit na kakaiba. Kahit pa paano, kaso yung mga BKBs mo down, Aha. mahirap naman kalaban tong mga snapper nang wala kayong BKB, boss. Hindi rin sila nagkasundo sa mga target. Iwahiwalay din sila. Kaya hindi masulit eh. Sayang nun, nag-start kasi kay WS. Hindi niya na-call eh. Nakita niya na yung SF eh. Gusto niya sana i-call. Nauna yung call before siya gusto tumalon, no? Nadamagean pa tuloy siya ni Clockwork. Nakags pa siya. Naitulak pa. Kaso yun nga, ang gusto nilang pagagawan yung positioning sa Roshan. 40 seconds pa naman bago mag-up, no? Yung isda ng territory, hindi na naman niya nadadampot. Pero bottom. That's a big one. Rubik goes down. May buyback naman, pero gem yun eh. So, laking bagay nito, especially first storm na laging nahuhuli ng Tiny. Daedalus para sa Snapfire completed. Wala ka, pati yung Spirit, tinalo na ng-Yandex. Uy, na-miss ka yung Yandex. Wala yung Yandex ng last tournament, di ba? Radiant's Tingnan mo kasi extreme hit na lahat ng plus kills ko eh. Nanira ka eh. Okay. So, nagkakamatahan. BKB para kay Nightfall. Look at the Pinupunit! Shadow Fiend. Pure. Destroyed. Wala agad yung Shadow Fiend. Ha? Teka, hindi siya na-sleep? Hindi ko rin alam kung ano nangyari, pero they need to back up. One thing for sure, walang follow-up yung Ravage dito. Nandun si Bane ah. So, kailangan mag-out. And ito na naman si Mikoto with his damage. Yung Daedalus, yung double Daedalus pala yun. Inisip ko kanina eh. Parang naka-Daedalus na kanina yung Snapper. Dalawang Daedalus na pala. Na-late lang niyang buuin. Halos kakabuo niya lang. Kasi in-stop niya muna doon eh. Inuna niya yung Hydra. So, dalawang Daedalus yung Snapper dito. Ito yung pag nag-lil siya daw, talagang puro critical aabutin. Okay na, NG! Okay na ako dyan. May over naman tayo tinamaan eh. May over na. Sure na. Sure na yung over natin dito eh. Boss, palo. Palo yung Yandex, palo. Gigil lang Kasi yan, hindi Dex. tayo Yan. nag-Yandex. Sa bagay, yung tagal na rin hindi natin nakikita sa Dota yan. Baka naipon na yung gigil niyan. At ito na nga. Yung Demolition Squad. Tiny. Almost full item. May power threads pa na pwedeng Sama pa ng Snapper na naka-double Daedalus. Sinasarapan ng ni Poroy dito. Sigaw pa yung Tundra natin, wa. Rappi is right.
Parang ngayon sa sitwasyon niya, ang hirap eh, no? Hindi ka solid right clicker na SF, yung gusto mo yung nakapag-race-race ka. Kalaban mo, dalawang grabe yung damage output ng physical. Sasagutin ka talaga eh. Wala ka naman defensive item as Shadow Fiend aside from Satanic kung sakali, di ba? Pero kung once na makontrol ka kasi, maunahan ka nga ng Berserker Skull na sinasabi mo. Pwede nga kabalog. Or kahit lip lang ni Rubik, pwede na eh. Tapos bariling ka ni Snapfire. Saya niyan. Yung isa, ang bilis ng rat-rat. Yung isa, naka-eco saber. Dalawa rin yung sapak agad. Ang masakit pa dyan para maunahan naman nila dito ka. Axe, kaya ba? WS? Medyo makunat nga lang dito ha. And now there goes the Kisses play. They have the grip to hold him in place. At least WS dito will definitely fall in exchange of Ari, pero buyback committed. Puroy, look at his HP. Needs to back away this time. Meron pa naman siyang Requiem if needed for the control and damage. But there goes the Ravage. Finally coming off. Requiem para kay Pure. Is it enough to turn this with the beautiful Vortex coming up from BZM? The Aghanim is paying off. Two cores dead for the side of Aurora without the buyback of Pure. Will die as well. Hindi naman siya magba-buyback dito, pero 3 heroes dead for the side of Aurora down. Expensive pa rin naman in a way since napabuyback ng dalawang support. Namatay si Clockwork and si Bane. So bali parang 3-4-3 din naman yung nangyari. Ang problema, hindi nila kaya mag-Roshan, no? So, pwede pa mag-reset yung Aurora. Kaya ba nung gantong SF tong build ni Tiny? Hindi ata eh. Kasi yung snapper, oo, kaya mo pa rin naman yan. Kung madi-disable, may follow-up ka eh. Itong Tiny na 4-4 yung buhay, meron nung innate, di ba? Buti na nga lang talaga, nahuli nila to eh. Siyempre guys, ang instant replay na yan is presented to us by Predator, no? Maalala mo rin talaga yung Predator eh, no? Pag may price ka. Predator. Ayun, nahuli kasi ni Tiny din yung Bane, pero nag-buyback lang sila. And ito na, Ay, matatampot na. Oh. Tunda dito. Oh! This is it, mga boss. Oh! Alam ka namang hindi mag-tier 5 item to. 80 minutes nga. I-start natin yung standard ng late game, ganun. New tournament naman tayo, parang kalimutan mo na yung mga 100 minutes ng nakaraan. Gagawa lang tayo ng bagong record. Bagong record to. Yes. Okay, sisimulan natin dito sa unang long game ng ating tournament for Blast Slam. Okay, kaya pa rin ni Tiny yan. Medyo maganda lang yung positioning doon ng Tundra. Nag-buyback, Rubik. So gusto nilang ma-secure yung Roshan. Madedelay pa tuloy yung Oganims nyo. Teka, boy na rin lahat ah. Napabuyback. Hindi ko rin alam, ba't siya nag-buyback? In-expect nila na mag-Roshan na agad yung Tundra. Baka walang nagpakita. So gusto nilang mapwestuhan na agad, no? At least kompleto na sila dito, mauna sila sa position. Maganda lang, may Clockwork kayo kalaban eh. So kahit pa paano, meron ding info yung Are scanning. Tundra dito, no, kung nagro-rush na ba kayo or hindi. 47 minutes, mid-game pa lang ni Paulie Kimuto. Sabi ko kasi nasa mid-game nga tayo kanina. Baka magaling na rin magpatagal ng Lowy Aurora. Nung nakaraan, puro pass game to. 30-40 minutes lang. Pinakamatagal ko na sa kanila, 50 plus, 51. Isang game lang. Sa 5 game na yun. Iba mo talaga yung Tundra mo. Biro mo, grabe na yung advantage ng Aurora, diba? Magaling nga magpatagal nga ni... And eto, wala nga lang aabutan for WS. Parang ang cute kay Venom nitong item na to. Yung sumasabog-sabog. Parang worth it. Mapuputot parang- yung ano mo, maputot yung... Parang ang chaotic, no? Pag lahat kayo nalason talaga. Pero ito na yung Berserker Skull! BCM na naman! Spotted, pero napag-BKB, he'll zip away. They managed to bring down the Snapfire. Mikoto's down without the buyback. Big opportunity for Tundra. Kailangan lang mag-reset ni BZM. That's about it. Na-force na rin yung Ion Disc for the Tide Hunter. lang! Nang lalaban pa? Chill mo lang kasi. Tundra nga yan eh. WS Oy, jumping once na-choke. more. But a different target in mind. They got the Nasa Vortex panahuli. plus the Requiem play. That's gonna be Rubik down. That's a dive for him. And looking at Nasa Nightfall, tarik yan, that's the control. No lives to begin with. That's gonna be Tiny down. Double kill for Pure. Buyback for the Tiny. But is it enough to hold this? Tide Hunter on its way. WS controlled. Then in May the water. Ravage pa to That's the eh. Josh. Ravage committed to hold him in place. Another casualty on the side of Aurora. Ano naman Another yung Vortex Tiny? play. That's gonna be Axe down. Double kill for 33. Tundra recovering from this game. Only one hero remaining for Aurora. And ito pa yung nag-buyback, Tiny. Maganda, maganda. Pinubuhayan pa tayo ng loob. Namubuhay pa yung kills. Muchas. Tundra. Ito na yun. Muchas Tundra. Let's go. Galing talaga nila magpatagal. Yun na yun. Ang galing nila to meme fight, no? Dire Hindi dito, are position scanning. na nila yun eh. Parang feeling ko, hindi okay yung naging pwestuhan ng Aurora, especially na hiwalay si Snapfire eh. Aha. May pang-save ka naman ha. Meron kang Rubik dito na lift ha.
Like, sobrang layo niya lang talaga in a way. To the point na kaya siyang na-burst. Yan din naman yung sakit ng damage dealer ka ng snapper eh. Malambot ka eh. Ang saya. Huwag kagaman yan si Chu. Delikado na yung nilapag nyo. Gumaganyan ka pa. Yung Nagpapalubag-loob ka pa. na yung bad karma. Kasi gusto niya, long game tayo, Oo. diba? na yung bad karma Yung mga sa'yo. nakataya din sa YouTube ng mga nag-aurora. Medyo mga napapasimangot-simangot na yan. Instant triple ulit natin guys. Hatid sa atin yan ng Predator. Ayun oh, nahiwalay sila eh. Ang layo ng positioning ni Snapper para dun sa position ng apat niyang kakampi. Hindi siya nakaikot din eh. Medyo gets ko naman, may dagger siya and syempre may kisses ka eh. Ano yung sabi nyo isa kanina? Yung matatalo yung Tundra, tatawa na lang. Yung ba? Oo. Si ano yun? Si Pain. Si Pain something. Magkape ka na para hindi ka magulat. Si Fane Q-Pal. O, si John Marvin. Si Fane Q-Pal. Chikash mo daw mo, John Marvin. Times 12 po. Chat mo sa page ko, boss. Limit yung Teka Gcash lang, ko. di ko nakita sino yung pinapashoutout niya. Boss, Umangat, boss. limit yung Gcash ko. Chat mo sa page ko. Ate, may sabi ng sitio, wala, talo din daw sa Falcon Spirit yung parle. Eh kasi, inunahan mo ng bad Bad deeds. deeds, Ayun yung oo problema nga. sa'yo, sitio. Kakastart pala ng game, gusto mo long game agad. Isipin mo talagang grabe rin talaga yung aura ni Rappi. Mananalo pa yung Tundra dito. Lumalabang pa. Palag pa eh, no? Parang kanina, ano na eh, disaster na eh. Pero ano pa rin naman yung advantage ng Aurora? Like, dalawang lane yan, basag pa rin naman yan, di natin maalis yan. Baka nakakalimutan yun, 5 beses na nagcha-champion sa Blast Lamp to Tundra. Etong Aurora, hindi naman nag-champion to, second lang to eh. Sino ba kasi nagsabi nun? Maya-maya, natalo pa rin yung Tundra. Tundra. Tahimik talaga muna. Ang angas eh. Na-wipe out yung Aurora eh. Ang ingay bigla. Hindi, sabi nga nila, wag mawawala ang yabang mo. Sabagay. Tatandaan nyo yung pera natin, maubos yan. Pero yabang, Huwag mong bawasan. wag mong bawasan. Hindi yan mauubos. Pero ito na, mauunahan sila dito. Venommancer spotted by BZM. Vortex play, counter dito. Dito ka nakikiam talaga, Is lalo na all level 26. alone. Dominating for Pure. They found another target. WS could have been trouble. Pops the BKB in order to get his way out here. But the chase continue. BZM along zip in. Pops the BKB making sure there won't be any Dagger. follow-up. And they have the Vortex control. Plus the Gotch. Shadow raises. No buyback for WS. And WS gone for 90. Wala rin buyback Now ng with Tiny. Tidehunter going in inside their base. Good avalanche on 2. Is it enough though for Nightfall? Pure down with his Aegis. So Teka, second life tumataka for the Shadowfin rather. Storm dito. Zips in. Controlling Mikoto so far. 33 with half HP. There goes the Kisses play. Para makapag-blink out naman Shadowfin. So reset for Tundra. But something good na yun. Nakikita mo na yung opportunity sa kanila eh. And ngayon kung may napo-force ka talagang laban na wala namang casualty, masaya to for Tundra. 6k advantage for Tundra. Pero nawala na yung Aegis advantage. May sweep link na rin pala siya. Ayun naman yung favorite ni ano eh, no? Ni Puroy. Kanina pa yan? Parang silver edge ka lang yung kulang nitong gantong build niya eh. Yaman nga niya eh. Nakapag-Aghanims blessing din siya eh. Tapos may 6k pa. Ito yung kailangan. Aghanims ng Rubik. Ano kasi napabuybox siya kanina ng out of nowhere lang. No, di ba? Agarims na siya dun eh. Kung inantay niya mabuhay siya, Aghanims na siya. Yun nga yung nire-request natin yung makuha mo yung Ravage. Ravage and Requiem mo. Bigyan tayo ng Absolute Cinema para sa combo ng Rubik. Pag may Agarims ka rin kasi talaga yung range ng spell steam Ah. mo, yun yung sobrang daya, eh mauuna ka eh. Ang dali mo ng abangan, di ba? Ng mga skill na babato ng Tundra. Kahit nga yung Vortex, makuha mo eh. Oh. Okay. Hindi, okay lang. At least pumasok pa yung kills. Pumapasok pa yung kills natin. 39-37 lang, boss eh. Puso lang. Ilan ba yung plus natin? 5.5? 5.5 yung ano natin. Idikit mo lang. Okay na. Ako matalo. Pupuso Dalawang panalo. pupuso pa yung trifecta natin. Yes! Kikam na naman ba? Vortex, Venomancer again, yung kanilang magiging main target. And mabilisan lang naman na pick off, no, yung magaganap doon. Pero teka lang, sino to? Backward? Ari? Stolen Cogs para sa Rubik. Visit lang yan pag kasi Ruby ka na agaw mo yan. Range ka kasi. May, yung attack mo rin, medyo tagal. mabagal pa eh. Ang tagal bago mo matulak. Hindi compare kay Clockwork, no? Since melee ka, kinakalabit mo lang, natutulak agad. Mapasok pa yung 5.5. Easy ka lang, habol yung 5.5 natin dyan. Dikit mo lang, Tundra. Kailangan namin ng 5.5. Magkupal ka na kay mo. Teka lang! The first target goes goal, but the other Fiends get WS again targeted. BZM pops the BKB. There goes the Ravage on the backline.
They have the control. How about Thursday? Asa, asa? He's gonna be in trouble. Where is Pure? Double is still living. He was able to get out. Thursday is gone. They're dying. The Notion's Plague is doing so much. Kid is on its way. Pure's gonna be next here. Can he escape? Yes, he will. But they've lost two on the side of Tundra. Make it There clear. goes the toss. Ari goes down. 3 heroes dead. Yes naman! Wow! It's that it! Like, ang layo pa ni Puroy, boss eh. Nakita mo yun, sobrang nasulit naman yung grip dun ah. Kaya nga. Ang taga nila patayin nung Okay. Axtal. Ito na yun. Sabi ko naman sa agent. Ako nga, second runner up to nung Second nakaraang runner. tournament. Palong-palong Muntik nga na to. mag-champion yan eh. Laglag agad tundra doon. Sino ba kasi nagsabi mag-tundra? Si Puri kasi nag-show ng wave. Ah, layo niya. Malayo talaga si Puri. Imagine mo kung nandyan siya sa initiation na yan, na-burst yung axe, or pwede pa siyang pumasok dito. Ang pack, Ah. na-rampage si Mikoto eh. Yung Tiny naman yung una niyang in. Ay, grabe talaga yung damage nung Ulong yun, no? third skill, no? Grabe. Hindi kasi kita eh. Nalusaw eh. Ito na yung Aghanim's na Rubik mo. May kita na kaya natin yung combo. Pero mawa-force up muna yung mga buyback for the side of Tundra. They're going for the Mega Crips. Divine Reaper has been purchased by Pure. Is it enough? Dealing with the banner first, takes it out. Pero wala pang backdoor protection for the side of Tundra. Ilan ba to? 4 na kills lang naman to eh. Kasi pag na-wipe out na, delikado! Pure! They got the Vortex, pero Pure is Ang dropping! galing mo, Pure! He's down! On the ground, DR immediately bolts Namatay back! si Storm. Same thing with BZM! They're all melting! Everybody's still alive for the side of Aurora! BZM looking for the Vortex play, but they can't find one! 30 going in, Mira gonna be in trouble. Wala silang Stolen napapatay, anchor ah. smash to limit the damage, pero natin yung Cogs play for Mira in order to intercept with the lift all together with that spell boy pa nga si Mira. Swerte pa sila, hindi nakuha yung divine ata. Naiwan pa eh. Multiple buybacks for Tundra, then nakatakas lang yung 5 ng Aurora. Ito na yun! Tahimik na yung tatawa sa inyo kanina eh. Ngayon tatawa na ulit. Oo nga, tumawa ka na ulit. Hindi pa pumuso yung plus 5.5. Kaya nga, 39-38 na boss eh. Maganda yung laban. Nakita naman natin back and forth talaga, especially sa teamfight eh. Radiant Ito na to eh, nagpapagalingan na sila mag-Dota since wala naman na halos network difference. Pero teka, magkakaunahan ba? Hookshot gonna make it. They found the Rubik, Vortex, pero walang follow-up. They will settle for WS, was able to bat the BKB. And Aeon this has been popped. Gosh on its way. WS dito, saved by the lag. So di siya mamatay. Hindi siya mamamatay boss. Nahinto. Oo, nahinto. Ganda naman ng pagkakaligtas doon. Best save ever. The Yule Scepter, sure. Kids is on its way. Wala pa rin naman namamatay for both sides. tower is under attack. Feeling ko for Tundra, yung katulad nung kanina, no? Tingin ko kung hindi nila mapapansin yung snap dito, kung hindi mo maunahan, parang gudastos na sila sa teamfight eh. Pag free hit talaga yung snap. Ayun naman yung naging panalo nila kanina kasi napatay agad nila yung snap. Walang buyback. Pero now, Clockwork Speaking spotted. of walang Nightfall, buyback. Harpoon, double toss, lift if needed. Na-lift yung title! Ba't naman siya yung na-lift mo, Mira? Pero darating naman dito yung snapper. But they have the Fiends get to hold him. And there goes Pure. Catch him by the Berserker's Call. Can it survive? Satanic start the pull. Takes down the snapper immediately. And he'll fight back. Finally drinks around the way. Gosh, able to slow him down. But can they keep up? Harpoon play. Disengage. A little bit of lag. Maliligtas na naman ba yung Aurora sa lag? Naku po. Walang buyback yung snap. Wala. Kulang siya ng 566. Alright, talaga naman kapag crucial lang yung laban, dito pa mangyayari yan. 4v4. May divine pa rin si Puroy. Wala lang siyang BKB. Roshan mo. Tingnan natin kung saswertein dito yung Tundra. And now, Mira! A long zip for BZM. Hindi ko sure kung meron siyang detection. Pero andyan yung Cogs. Again, BZM dito. Meron, boss. Inabot naman na. Teka, naligtas Inabot na na rin naman. tayo. Kala ko Namatay. naligtas na naman yata. For the ano muna tayo. Alipat mo muna, okay na yan. Ninja. Lipat mo muna, kahit wala tayong sans. Wala eh, kaysa manood tayo. Hindi ko gusto yung nakita ko. Yung Venom, may refresher mo. The double kick yun. Go, kick ko dyan. Yung Saan pa naman, saan pa naman yung pag-SF ka? Sa Tide Hunter, di ba pagka nade-debuff yun, mag-i-spread? Basta kahit ma-dispel mo yun, i-spread Mag-spread pa pa rin rin. siya. Parang yung mga, ano ba tawag din, yung mga Bramble Mage Shard, yung mga ganyan. Yung Shadow Strike Ags. Ito naman yung pinakagusto ko nangyayari, Polly, kapag kaganto yung Dota eh. Back muna! Walang buyback! Tier 5 items! Here we go! Welcome back! Ang nagbabalik! Pero
something wala ng under eh. Kanina eh. At least nakadalawa na. Pwede Sana yan lang yan. Pwede na sana na pinaranas lang yung under, pero ito na ulit tayo para sa normal na datahan. Pag pinatikim ka kasi, sa simula talaga, maganda yan eh. Mabilis. Pag medyo tumatagal na, long-lasting na, boss. Pero to, makikita, 33. Yung Silver Edge ba? Hindi na ipalo yung Silver Edge. Nag-blink pala si Nightfall. Ayun, this pop. Wind Waker try to escape. Brings it out just in time. They have the Finn's grip. But where's the follow-up? They got a Vortex play. A beautiful one. But where's Shadow Finn? Cooking up the Requiem. Pure. Is it enough? They have another Vortex with the Ravage. And there goes the Tiny. Nightfall goes down for 2 minutes. Eventually bounce back. Berserker's goal. Right there. Controls them. 2 minutes down for Tundra. 3 heroes dead. And they're going for more. Zip in and out for BZM. He's out of mana. He needs to run. How about Addy? Can he create space? Double buyback for the side of Aurora. Looking towards BZM or maybe looking to end this right now. Tier 4 is exposed. Only 1 tier 4 remaining for the side of Tundra. And looking at Mikoto. Catches the clockwork. 4 down. No buyback. Storm lang yung merong, natitira dito for Tundra. Ganda ng call, boss. WS, no? Saves the day. Sa bagay, ang laki na nung AOE. Nakita mo yung Oh, AOE nung call 25 mo. na eh. May Shiba ka rin eh. Kompleto Sarsa na eh. Ay, naman mo tayo si SF ng ganun. Tignan mo. Pag-requiem. Ang ganda na eh. Pre-hit ka o nakapag-double race ka. Yung tinawag na. Doon na Patay. nga sa mukha. 7 pa yung lam. Ba't kasi ayaw mo na lang doon sa dilaw na na plus kills, Polly? Tamang sagad ka pa. Overkills, overduration nga ako eh. Ito na talagang buhay yan. Sayang, ang ganda ng laban, no? Kasi parang nagkaroon pa ng chance na mukhang mananalo pa si Tundra. Nagkamali si Aurora, pero binawi din naman nila, especially dun sa team fight na ang tagal ni Puroy. Nagpakita siya sa lane eh. Parang okay na lahat eh. Nadali nga tayo nung pay comeback dun. Pero maganda. At least pinaganda nila yung laban dito. No? Di ba? Kanina, pa one side, pasagasa na eh, Aurora eh, no? Hindi boss, talagang pinapatikim lang tayo dalawa. Sabi Tinetest yung limit natin. Kumbaga, ayaw lang din na maaga Kontra. matapos, no? Kailangan over tayo, Kaya 60 nga eh. minutes. Hindi lang natin Kontra. nakita yung tier 5, so baka yung next game natin yung pakita. Palgons. Kulit din kasi nila. Imagine mo kung nakinig sila sa akin. Wala silang buyback lahat eh. Back na yun eh. Bakit, di ba? Diba? Reset na yun eh. Pwede mo na tier 5, di ba? Yun yung next move eh. Kaya nga eh. Nahuli kayo bigla doon. Napalaban pa kayo. Doon na nga inabot yung Tundra mga bossing noon. Mananalo yung Aurora doon. Pero huwag kayong maglala. Meron pa ba tayong player of the game muna pala? Ilabas mo na yan. Mikoto, walang iba. Deserve. Grabe yung snapper na ito. Yung hindi nakikita ang physical damage, grabe yung dinadamage. Basta ma-preheat. Nag-double daedalus ba naman eh, no? Boss, isipin mo naman, 90% kill participation ka, 60 minutes game. Kaya nga. Alam mo, nandun siya lagi. Sayang, muntik na mapakapi ng mga tropahan. Wala, inabot talaga eh, no? But guys, sinubukan naman natin pero Uy, may ito pala yung mga bakbakan nga ng OG ngayon, no? Dahil kakabalik lang nila, may second series ba silang Falcons yung second series nila? Okay lang, natalo kanina yan. Nadali nga ng clip eh. Tapos la series nila, Extreme. tayo ba magka-cover niyan? Hindi, sa Extreme B yung Falcons. Kala ko tayo magka-cover At least niyan. naiwas sa atin. Pero huwag kayong maglala guys, marami pa naman tayong series dito. Next match yata natin kung di ako nagkakamali. LGD versus Glyph. Ayan yung aabangan nyo. No, mag-short break nga lang kami ni Polly dito. Pagbabalik nga natin yung 4th series na mga bossing, we will be right back po mga sir. Gusto mo ba ng throwback? Latest update